Bro, balik ako mamaya. Sige, brother Lester. Sige, 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 sige. Sige, brother. Ingat, ingat, ingat. Good evening, good evening, good evening. We're gonna start in the next couple minutes. 4 more minutes. If you have questions for later, guys, make sure be ready. Tanong nyo yan. Huwag kayo mahiyang magtanong, guys. Once again, I'm gonna repeat, this is a free community. You don't need to pay anything just to learn, alright? So, ulitin ko na naman, guys. I'm gonna do the quick recap. Last Monday, we tackle about what is Forex, what is the advantages and disadvantages. So, mabilis ang recap lang. So, Forex pala guys is, yan yung isa sa pinakamalaking, For example guys, Forex pala guys, for example, yan is currency exchange. Kung pupunta tayo ng Japan, of course, to buy their product, para makabili tayo sa kanila guys, we need to exchange our money into Japanese yen, di ba? So the conversion of money, for example, explain ko lang sa USD para mas mabilis maintindihan, especially sa mga bagong nag-join today. Kumbaga guys, kailangan mo siyang bumili ng pera ng ibang bansa para makagamit sa karang products nila or something. But for USD, for example, yung 1 USD, yung exchange rate niya ngayon is let's say ang actual ngayon is 61 or 60. Minsan bababa yan, yung exchange rate ng 1 USD magiging 56. It means bumaba yung pera nila kung ganun ang mangyari. Kung ang conversion ng dollars to peso is pag naging 56 from 61, we can take advantage from that movement, guys, na pagbaba ng pera nila. Or baliktad naman, from 56 papuntang 61, we can take advantage that movement also na pag-angat ng pera ng US na pwede tayo mag-profit and take advantage of it. Quick recap lang guys ha. So, ang sa naman, Tuesday, we tackle about the MT5 and Gold Heist Trader app and introduce natin and Forex Factory News kung saan makikita nyo sa Forex Factory most time na volatile yung market, especially pag may news, may speech si Trump, may CPI, may PPI, kung anong mga news natin, kung may wars or may interest rates. Diba? Yan yung tinakel natin. And Trading View, inintroduce ko kayo sa Trading View last Tuesday kung paano mag-navigate. So last Wednesday naman, we tackle about the economy, brokers and financial institution, mindset and awareness. And kahapon naman, guys, we tackle about dun sa app kung paano mag-navigate. And tinuro din yan ni Coach Mentor Bigmar. Right? Sa mga hindi pa masyadong nakagets dun sa app, about natin sa app. Yep, ADP, NFP, FOMC yan. Nasa ano yan guys? Nandun din yan sa tawag na to. Sa Forex Factory News natin. Ang kahapon naman si Coach Bigmore, Mentor Bigmore, tinuro niya dun about sa app natin kung paano mag-send ng signal, paano mag-copy ng signal, ano mga insights, ano yung mga sa feed dun sa app, at mga paano sumali. Guys, for now, yung app natin, libre lang yun. Kung gusto niyo mag-join, according to Coach Bigmore, libre lang yun. But, siguro after a month, after kung ma-navigate nyo yung app na yun, you're gonna start na, I think, Coach Bigmore, let me know, please confirm, Coach Bigmore, if I'm right or wrong. And also, ngayon, we're gonna do the actual one, kung paano tayo mag-buy, especially sa mga bago guys especially yung meeting na to, especially lang sa mga bago lang, at saka yung sa mga medyo marunong na, magsiseparate tayo ng mga advanced meeting for advanced technical analysis. Right, so, good evening guys, ulitin ko, we're gonna start. Ako nga pala si Bogs, ulitin ko guys, I'm a trader, I'm an athlete, I'm a vocalist also, and I'm an actor also as well, and I do play golf, and I can do all the things I want to do in life because of trading. Hindi siya madali guys, I've been trading for the past couple years now, 3 years now, almost 3 years, 4 years, and it's been a long journey, and I'm thankful, I'm grateful na nagagawa ko lahat ng gusto ko dahil sa trading. And I don't have a job also as well, so my daily routine is like trading,
training, music, and also as well acting. Right, so we're gonna start. And also our mentors here, we got SFX, Mentor Anjo, Mentor Vicmore na nandito ngayon. Si Mentor Lester umalis na, may busy, may lakad. So, dito rin si FXJ, mentor din natin yan. May co-host ko lang saglit. So guys, hopefully nakapag-ano na kayo sa MT5 nyo. So but before that, i-ano ko muna kayo. Ito muna tayo. Share screen. Share screen na lang kayo. Ayan, recap lang tayo ulit dun sa ginawa natin kahapon. Top-down analysis natin, kung ano nangyari na sa top-down analysis natin. Ito yung plinat natin kahapon. Yun yung sinabi ko sa inyo. Pinaka-basic muna tayo bago tayo mag-proceed sa ano natin na MT5. Ready nyo na yung MT5 nyo. Ayan, ito yung top-down analysis natin. Kahapon yan guys. Ito yung sa daily time frame. So ulitin ko, sinabi ko, every time pagpunta nyo sa market, huwag kayong pumunta diretso sa 1 minute guys. Pumunta muna kayo sa pinaka-higher na time frame, isa sa pinakamataas na time frame, which is ako, daily time frame ako nag-umpisa. Yung iba nga, they gonna start from weekly time frame. Let's say weekly time frame. Ano nangyari sa weekly time frame? Dito pa, naka-flat na ako dati pa yan. Before pa yan nag-breakout 3, ano pa yung goal dati? 3-3. Yan. Ayan yung kung sa weekly time frame. Sa weekly time frame, kaka-breakout niya lang talaga sa bearish niya nga trend line. Yan. Trend line means sumusunod siya sa trend. Ito, downtrend to, which means bearish. Pag downtrend, ang tawag dyan bearish. Pag bullish naman, ito, ang tawag dyan, bullish trend. Di ba? Kasi pataas siya. Bullish means bull, paakyat. So, yung bullish trend natin, ito yung natapos yung bullish trend natin dyan. So, usually, guys, tulad ng mga sinisend na signal ng ano natin, mga mentor and coaches. For example, ito, bullish trend sa weekly to Sa bullish trend, pagdating dito, nag-breakout sa baba. So, habulin ba natin yan? Yung breakout na yan. Kung nakapag-enter ka dito, nakakita ka ng magandang entry point sa lower time frame, okay lang. Pero ang the best entry point dito guys, for me and the best entry point dito is antayin mo siya na mag-retest sa point of interest niya. So, may imbalance sa market. Ito, napaka-basic lang na ito na concept guys. Support and resistance and fair value gap. Pero nag-a-apply din siya guys kahit higher time frame. Di ba? Bullish yan. Sa weekly pa yan weekly pa yan. So kasi ako guys, nagsiswing trade ako guys. Kaya yung ano ko, pinaplat ko guys, medyo malayo-layo. Tsaka sa scalping din, nag-scalp ako pero bihira lang. Yun yung talagang yung willing kumaris na pera. Yung mabilis ang scalp. So eto guys, trend line, bullish. So nag-breakout siya dito, bumaba yung gold. Ako, yung entry point ko niyan, dito na ako mag-entry point sa ano niya, sa tawag nito, imbalance ng market. So magre-retest yan every breakout guys. I-retest niya tong Bro, Yes, paki-full screen para makita ng mga ibang students. Thank you. sorry brother. Sorry brother. Thank you for reminding brother. Thank you. And maliwanag ba brother? Ano ba? Yan, malinaw. Thank you. Yan. So, ayun, isa sa pinaka-basic na concept guys, itong bullish to, di ba? Pag nag-breakout yan, every time na may breakout, nire-retest yan. Kasi imbalance yan ng market. So, ang ginagawa ko dyan is pag nag-breakout na, doon ako nag-i-entry sa retest point. Minsan, 50%, may tinatawag tayong discount at saka premium. Kumbaga, yung discount on premium, yung sa premium naman, ito fair value gap. Pag nag-top lang yan dyan, dito sa fair value gap natin, itong imbalance ng market, pag nag-top lang yan dyan,
tapos biglang nag-react ng malakas, dumiretso pababa. Kumbaga premium niya kinuha yung price na yun. Pero usually sa higher time frame, at least 50% man yan o kaya discount. Ituturo din natin yan isa ibang topic, ibang ano guys, lesson, yung premium discount 50%, Fibonacci. Ayan sila Coach Kyle, ayan sila din ang mga nagturo sa akin yan. And same thing, di ba? Technical top-down analysis, weekly. Yan lang yung sa weekly, guys. Yan yung nangyari sa weekly. Tapos dito, nag-breakout na naman sa bearish. Pwede yang mag-consolidate dito or pwede yang continuous trend yan sa monthly. Pag sa monthly, isang diretso lang yan. Pataas pa yan hanggang dun sa tuktok. Ano natin sa month. I mean sa month. Di ba? Kasi week yan eh. Kung sa monthly, guys, ayan yung trend ng month. Diba? So monthly pa lang yan. So ngayon, i-breakdown natin yan sa pinakababa. Kasi kung sa monthly yan, ganyan lang din yan. Oh. Pwedeng dito lang yan. Oh. So breakdown natin sa pinakababa, punta tayo sa day. Yan. Para makita natin ng pababa ng pababa. So ako, ito yung ginagawa ko guys. For example, ito sa daily time frame. Nagkaroon siya ng Elliott wave or tinatawag na triangle pattern. Kung makikita nyo guys, pag inaral nyo rin yung mga pattern sa trading, maraming pattern na mga tawag, cup and handle, triangle, unicorn. Aralin nyo rin yun guys. Nandun na yun sa app, especially sa mga bago. Tingin-tingin lang kayo dun sa app at nandun na rin po yun. No? So eto guys, kumbaga, etong nagiging ano siya, i-repeat ko lang ulit. Ito nagiging Elliott wave or triangle pattern siya. It means nag-aantay yan ng current event sa market na may nangyayari. For example, dito, walang direction yung price natin. Nag-aantay yan kung may nag-speech ba si Trump or may war or may current event na possible na mangyari Bro, para sa nawala entry. yung screen mo. Black screen po, coach. Wala, brother. Wait lang, brother, ha. Reset ko lang. Sorry. Editing ko lang. Ayan. All goods na, brother? All good, all good. Yan, so after nyan triangle, kaya yung mga mentors coaches natin, nag-aantay din yan ng mga news kung anong bias ng news ng CPI, anong bias ng news ni Trump para sa movement ng market natin. So, maliwanag po ba? Kung may tanong tayo, pwede kayong mag-bring up ng questions yan, guys. Huwag kayong mahiyang magtanong, especially sa mga bago kasi po-proceed po tayo. Po-proceed po tayo. Last time na wala. Alright. Newbie mga bro. Yes, mga newbie to mga brother. Especially kasi marami tayong mga bago brother sa community as well. And eto, for example dito, kung ano mga result ng news ng mga nakarang araw. So eto, may imbalance na naman sa market guys. Ayan. Pag breakout niyan, yung minsan sa sobrang minsan hindi na nababalikan yung imbalance sa sobrang pag-angat ng market guys. Minsan matagal yung balikan. It takes time. Pero ako, nag-aantay ako ng magandang entry point ko. Dito yung possible entry point ko kung magba-buy position ako. Tapos yung ano ko naman, stop loss, medyo tight lang. Dito lang din sa may baba, 460. So, titignan ko dyan sa lower time frame, dissect pa natin. Tapos, syempre, magre-retest yan dito sa breakout na yan. Pero possible din na hindi na. Check din natin sa lower time frame. And mas may mga complex na strategy pa guys. ICT kill zone. Depende yan sa mga mentor and coaches na natin guys. Strategy nila as well. So for example, punta tayo dito sa Gold Highs Trading, sa Gold Highs Trader na community. Ito. Hopefully na nandito kayo. Ito si Coach Mako. Nagsisend siya dito. Coach Mentor Mako. Ayan yung niya. Entry point niya, di ba? Ayan yung entry point ni Coach Mako. Nagsisend siya ng bias niya for today's kailan ba to? Check ko lang 6:49 PM. Kagabi pa to. Paldo. Check natin kung bakit nag-entry si Coach Mako dito, kung anong nakita niya. Anong time frame to? Daily time frame to, brother, no? 1 hour, Bayo 1 hour. pa.
1 hour time frame. So, ito yung entry point ni Coach Mako. Kung titignan ko para sa akin ha, trend line lang din to. Trend line lang to. Nag-break siya sa trend line. After mag-break sa trend line, ito yung point of interest para sa akin ha guys. Ito yung point of interest ni Coach Mako. May imbalance sa market. So, siguro sa lower time frame, may nakita siya ditong mas ano pa na entry point. Diba? Tapos makikita nyo rin yun pag lapag ng signal, kumbaga yung entry point nila, nasa may imbalance lang o kaya kung point interest kung ano yung confluence na hinahanap nila dyan guys. Nabi-breakdown pa yan into lower time frame. So hanapin nyo lang ng entry point kasi sa lower time frame sa let's say 1 hour. Dito sa 1 hour na to nag-consolidate lang siya dito, di ba? Sa pasok ng day dito akyat baba, akyat baba. Tapos nag-break out sa baba. So ngayon, eto naging inverse fair value gap din. Nagkaroon siya ng fair value gap dito, kaso hindi niya ni-respect. So, supposedly, re-respect lang to dito, tapos magbabounce ulit pababa. Pero di niya ni-respect. Breakdown na naman natin sa lower time frame. Coaches and mentors, baka yung mga natin dyan, na mga mamaw na mag-send ng signal, coaches and mentors. If may dagdag kayo guys pwede natin i-bring up dito, come up natin guys. Para mas maintindihan nila kung bakit nagsisend tayo ng signal doon sa area na yun, bakit nagbabay nagsisend. So, malinaw po ba guys, especially doon sa mga bago? Napaka-basic lang po tayo ngayon, top-down analysis hanggang sa pinakamaba natin. Makahanap tayo ng pinakamagandang entry point natin. Malinaw po ba guys? OB, Bro, yan. andito si Coach Kirby, bro. Coach Herbie, nandito si Coach Herbie. Kirby. Kirby. Sorry. Dito si Coach Kirby. Shoutout kay Coach Kirby. Isa rin yan sa mga coaches and mentor natin. And baka coach, baka gusto mong coach, give ng insights, especially para sa mga bago natin, Coach Kirby. And guys, ready nyo na pala yung nyo guys, yung MT5 nyo. Especially yung mga bago, mag-actual tayo ng pindot ngayon. Kahit yung mga nakademo lang, ayos lang. At least ma-practice natin yung pagpindot ng buy, sell, stop loss, pag-adjust natin. Right? Meron na ba mga MT5 na doon sa workout? Okay. Pag pre-mix type sabay ako. Block ko. Meron ng mga MT5? Nag-download na ba kayo lahat ng MT5 para ma-assist na rin natin ni Coach Big Mar para masali na kayo sa natin, sa app din natin. Share ko lang kung siyang yes po. Pwede palabas po ng MT5 at pwede po tayo mag-share screen din. Ulitin lang po natin ulit. Share screen. Punta kayo sa Yan. Titinaw natin. Yung sa MT5 natin. Kita po ba guys? Kita po ba? Ko lang itong isa. Stop share ko lang itong isa. Ayan. Kita po ba natin? Yung mga bago. Kita bro. Download na kayo. Ayan. So ngayon, para sa akin wala na namang nag-aantay na naman to ng movement para mamaya. Ito sa 1 minute lang to, 1 minute. 15 minutes. At ako guys, nag-aantay din ako ng ibang mga ng mentors and coaches ng mga signal nila. Tapos, chinecheck ko rin sa analysis ko. Tapos, tinitingnan ko bago ako nag-entry. Ulitin lang natin, recap and review. Sa MT5, makikita nyo guys, nandito yung XAU-USD sa gilid. Ayan, ito yung mga tinitrade natin na currency pair. Gold, pwede rin tayo mag-Bitcoin dito sa quotes. Ulitin ko sa quotes.
Ayan, nandito yung BTC USD. Kung hindi nyo mahanap yung nahanap nyo na currency pair, click nyo yung sa taas, search. Tapos sa gold naman, XAU USD. USD. Ayan yung sa gold natin, nakalagay na doon. Ito sa silver, XAG USD. Yan. Pwede din tayo trade. Sa oil naman, pwede tayo mag-trade ng Brent oil. Ito, dito ako nag-trade sa, sa Brent crude oil. And, ano pa ba? Chart. Ito yung sa chart natin. Daily time frame. Kita nyo yan dyan. Yung T, R4, yung R4 natin. And 15 minutes, 5 minutes. And then, ano pa ba? Tingnan natin dito. Ito, lot size. Mahalagang bagay ito, lot size. Dito yung lot sizing natin, guys. 0.01 lang dapat. Ayan, especially sa mga bago. Sa mga bago, tapos, bawal na siguro Coach Bro Bigmar, brother. Bawal na mag $50 deposit, no? Pag-usapan na kasi magkakasunog-sunog, brother, no? Confirm lang, brother. And then, ano pa ba? Ito, buy limit, sell limit. Yan. Dali lang to, guys. Buy, sell. Medyo nagpag-onte yung market. Pero maliit lang yan, guys. Yung movement na yan na 1 points to 3 points to 4 points. Napakaliit lang yan. Kung tutusin, kung sa news yan, minsan tatakbo isang pitik, guys. 20 points, 15 points pag nasa news kayo. That's 150 pips. So, ano pa ba? May mga questions, verifications. Alam na po ba natin kung paano mag-download ng Bawal din po Depo 100. Hindi po, brother. Ayos lang, brother. Yung depo natin, at least minimum 100. Pero kung wala kayong deposit, ayos lang din. For now, pwede rin kayo makakasali sa app. Message nyo lang yung coaches and mentor nyo for now para lang matutunan nyo. Para lang makapag-ano kayo. Yung iba kasi, brother, $50 depo, pero maraming. Oo nga eh. So, yung $50 deposit nyo, let's say, eto ako, sell bias ako. So, $50 deposit, tapos tatlong 0.01. Di ba? Per movement, $3 yun. So, let's say sa 5 points, that's $15 agad, mabilis. Mabilis ka mag-profit, mabilis ka rin mag-loss. In the long run, kung lagi yung yun, pwede po makonect yung trading view sa MT5. Hindi po. Yung trading view po is a different trading platform. Pwede po tayong mag-trade sa trading view, but that's a US broker. Diba? Pwede kang mag-trade doon ng IBTK broker, yun sa mga stocks, yun, I used that one before, IBTK broker. And sa ano naman natin, sa trading view, ang pwede natin broker natin, yung mga local broker natin, yung broker na medyo matagal na rin. Tsaka yung broker natin, guys, it's been there for 15 years, 16 years. Paano po magka-line sa MT5? Mabilis lang po, guys. Click nyo to dito, guys. Etong, nakita nyo tong sa pinakagitna, merong sa taas ng 0.01, di ba? May F. Etong F. Ayan ako lang. Share screen ko lang itong isa para mas maliwanag. So, sa phone ko. Wait lang. My bad. Ito na lang. Dito na lang. So, ito guys, makita nyo itong sa 0.01, may F, di ba? Tapos yung may mga symbols, yung objects, ayan, yan yun dyan. Tapos itong plus, ito yung cursor. Sa taas yan ng 0.01, pindutin mo lang, tapos may makita kang F, yan yung mga indicators natin. Tapos yung mga shapes, yan. Yan natin makikita yung mga line. Pindutin nyo lang itong isang line, mag-click lang kayo, tapos click nyo kung saan nyo lagay. For example, pindutin ko 4360. Yan. I-click ko yan, lalabas na yan. So, pwede ka na magkakaroon ng mga line mo. Saan mo ilalagay yung line mo dyan. Yan yung mga guys, nilalagay ko para hindi may mga palatandaan din. Kaya mas maigi sa trading view kayo maglagay. So, example, pipindot tayo ng tignan natin ang maayos yung market sa lower time frame.
Sell pa rin ako dito guys, bias ako. Sell pa rin ako, bias guys. Mhm. Let's say mag-ano tayo sa lower time pa rin guys ha. Yung mga tad-tad gaming ha, makikita niyo yan, magsisell tayo ng 5. At 3. 1, 2, 3. Ilan na ba yun? 1, 2, 3. Oh, yan. Oh. So 3 na yan. Pag umakyat yan, mabilis din yan. Per points niyan, per points. Gets po ba guys sa mga bago? Yan, pag nandito na yan, negative $3 na agad yan kasi tatlong 0.01. Ang 0.01 per points is $1. Yung mga bago natin dyan, pwede pong palabas yung MT5 nila para maano natin, makita natin kung paano sila mag-buy at sell. Ayan. Bumaba yung market. Pag pumaldo ka naman, kung sakto lang din sa entry point mo, na 0.03 per points din na pagbaba, $3 din. Diba? Nag-grip yung market. So, paglagay natin ng stop loss, guys, ulit. Ito, for example, pwede nyo i-click yan. Click SL. Ayan. Dito, let's say, dito lang stop loss natin. $2. Ayan. Ulitin ko para sa ngayong Monday, guys, is makasabay na kayo, guys. Kasi ibang topic na tayo sa Monday. Quick review lang tayo dun sa yung regular Mondays topic natin. Tsaka hopefully sa mga mentor and coaches natin, may mga makapagturo ng advanced technical analysis natin sa market, guys. So, ayan, move nyo lang yan dyan, yung SL nyo. I-click nyo lang isa-isa yung entry. Modify. Ayan. Boom. Pag modify, done na. Yung iba naman, just click nyo yung SL dyan sa may baba. Yung TP, SL na magkatabi. Click nyo lang yung SL. Lalabas na yung line. Click modify. Lalagay nyo lang dyan sa week na yan. Kasi dyan ko nalagay SL ko. Modify. Boom. Tapos, itong isa, kung di nyo maklik kasi nasa gitna na, pwede kayo dito sa trade sa may gitna. Tapos, i-click, hanapin nyo yung walang SL. 4358. Itong isa, wala sa SL. Itong isa, 4358.71. So, i-click nyo lang, modify, stop loss, 4358.71. That's your stop loss. Modify. O ngayon, hindi na kayo ma-worried sa market kasi may SL na kayo. Ayan, quick scalp yan. Kasi feeling mo magre-react yung market dito kasi bullish yung bias mo, di ba? Kung for example lang bullish bias mo, tapos ito yung imbalance sa market. Pag top dyan, feeling mo magre-react na, pwede ka na mag-out. Let's say ito, out na natin tong isa. Ito kasi ginagawa ko every trade ko guys Pakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung trade ko. So ngayon, nagte-take partial na ako ng isa dito kasi ito yung pinaka-take profit ko isa. Dito lang. Ayan. Isang take profit yan. Kasi modify, position. Tapos yung SL ko na yan, yung sa iba na, pwede ko na i-set to break even. So wala na akong floating. Diba? Let's say dito, may ilang dollars to $0.69. Set ko dyan yung SL ko. So kung bumaliktad mo yung market, wala na akong loss. Diba? At yung sa isa sa kabila naman, or hayaan nyo lang siya. Respect nyo yung TP nyo, respect nyo yung SL nyo. Gets po ba guys? Naintindihan po ba? Malinaw po ba? Check natin. Questions, verifications, clarifications, opo. Malinaw naman. Malinaw. And, ayan, boom. Malapit na magtitipihit yung isa. So, instant lang, $8. Pero, kung nilakyan mo yung lot size mo, kung 0.1, $80 na yan. Pero, kung nabaliktad din yung prediction mo, ay, $80 din mawawala sa'yo. Kaya, stick to your plan. Kahit anong stick to your plan sa trade mo. Tapos especially pag may makita ka ng signal ng mga mentor coaches, tapos pasok din sa plan mo na inaral mo, I respect nyo yun guys. Tsaka mas maganda talaga na mag-take ka ng partial, tsaka mag-runner yung iba. For example, yung iba nating i-runner mo dito. Kasi pag na-take nila yung full TP, let's say dito, yung isa, 350. So, modify natin to. Ito, $6 tong isa kung mag-max. Yung isa, $2 lang. Diba? Let's say, dalawa yung natin.
Dito yung isang TP, di ba? Makikita nyo dyan, TP1 hit, TP2 hit, makikita yan dyan, di ba? Para hindi kayo magkalito-lito sa signal natin. Pag di mapindot, napin nyo yung sa baba, let's say dito mo yung TP2 mo, 4352. 4352. Yung walang TP hit, yan yung sa gitna, walang TP yan, di ba? Click mo lang yan, modify position, lagyan mo take profit, 4352. Modify. Done. Hayaan mo lang yan. Ngayon, nagbaliktad yung market. Yung isa, na break even. Break even yung isa nating trade. Diba, nabalikan. Yung dalawa natin, di natin in-out. Pwede natin i-respect yan, di ba? Kung supposedly, kung dito, kung nag-take partial tayo ng dalawa, tapos minove na natin yung dito yung isa sa break even, risk-free trade na tayo. Kung madali man, at least hindi na tayo nag-loss, walang ma-minus sa atin, ang magandang gagawin, hanap na lang tayo ng possible re-entry point. Ayan. 4,000 to 4,001 equals 10 pips. 10 pips equals to 1 points. Tandaan yan, guys. Ang 1 points natin is equivalent to 10 pips. Maliwanag po ba, guys? Maliwanag po ba? May questions, verifications, may mga tanong po ba tayo? Bro, paano daw Napaka-basic lang ng mag-TSL, bro? Brother, Paano daw mag-TSL? explain mo, brother. Explain mo, brother, kung may ano ka, brother. Paano mag-TSL, brother? I-ano nyo lang guys, i-move nyo lang yung yung stop loss nyo sa opposite side. Yung hindi nyo nakikitang mag-negative. Yung yung parang ilagay mo sa kapag nag-sell ka, ilagay mo sa mas mababa pa. Ulitin mo, brother, para mas maintindihan, brother. Hindi ako maka-share screen, bro eh. Sayang, mas mabuti sana maka-share screen ako. Zero knowledge ako, but ako kahit papano insight ako sa trading. Alright, brother? Trail mo lang yung stop loss mo. Oo, sakto yan, Jemrod. So, ganito guys, i-explain ko ng maayos guys yung TSL, which means, for example, nag-grip na dito kanina, yung sa may baba. So, yung stop loss mo guys, is ihigpitan mo lang siya, i-tight mo siya. Let's say dito. Ayan, may $2 ka na nun. So, ang current price nun, let's say ang current price kanina, nandito, di ba, sa baba. So, nandito siya. So, kung babalik ang market, may instant ka ng $2, tapos dito yung actual price. So, pipitik man siya, hindi na mawawala yung profit mo kasi yung SL mo is nandito na siya sa price na to. So, yun yung tinatawag na trailing stop loss. TSL. So, maliwanag po ba guys? Yan. Maliwanag po ba? Pag i-move nyo yung stop loss, tas di pa na negative, yun na yun, TSL. Yes, tama. Tama yun. So, ito, for example na ito guys, yung entry natin, hindi natin ina-out. Kasi minsan, babalik-balik lang yan dyan sa entry point. Tapos, didiretso na naman yan sa pinakababa. Minsan, SL din talaga. Yan. Pwede po ba yung mga nakapag-download ng MT5? Tsaka yung hindi pa nakakonect sa MT5 guys, pwede nyo i-download sa Pwede nyo i-download dito sa App Store. Tsaka yung meron tayong sa YouTube din guys. Pag di nyo alam paano i-connect, nandun na rin yan sa YouTube, nandun na rin yun sa app guys. Para pala sa app, inquire nyo lang yung mga mentor and coaches natin. Maliwanag po ba guys? Ito, SL hit. At least, bumaliktad yung market, tinamaan yung SL hit natin, umangat, at least yung loss natin, napaka-onti lang ng loss natin. Di ba? Yan yung kagandahan na maglagay tayong SL hit kesa naman nag-sell tayo dito, tapos lagi tayong tawag nito, ina-adjust natin yung SL, hindi bababa pa yan, nandito na, ang laki na ng negative mo, tas nakatatlong 0.01 ka, which means, mahila yung account mo hanggang masunog lahat. Gets po ba natin guys? Maliwanag po ba?
So for now, today, yan lang po yung mga lessons natin. Kasi actual tayo ngayon, hopefully sa mga cellphone nyo dyan, nakapagpindot kayo kung paano mag-buy sell. Para for the next week, makapag-proceed na tayo ng medyo advance. At saka marami ding nag-inquire sa akin ng mga isang araw, tsaka kahapon. Baka mag-quick recap din tayo para sa mga bago ulit by Monday. So yung mga hindi naka-attend nung Monday, pwede kayong umattend ulit guys para ma-retopic natin yung Monday. Tapos hopefully, brother Anjo, hopefully brother no, maka at least 30 minutes tayo sa mga beginner. Tsaka 30 minutes tayo makapagturo din ng mga semi-advanced na technical analysis ng mga mentor coaches natin. No? Next week, kahit yung ano man lang, kahit yung order block, yan, tuturo natin yung order block. Ano pa ba? At support resistance, napaka-basic yan guys. Isa yan sa pinaka-basic Liquidity din concept. bro, liquidity. Liquidity sweep. Yan, ano yun natin yan. So, yun lang naman guys. So, may questions po ba tayo for today? Medyo quick lang yung meeting natin ngayon today guys. Wala naman, no? Bro, baka pwede i-try natin yung ano bro, yung mga signal Hindi ni ko alam coach paano. ngayon. Tapos, Sige, sige, sige. Try natin yung mga signal ng coaches natin sa ano, sa apps, di ba? Okay. Tingnan natin. Miss running. Ito, nakabay to. Si Coach Cryptorex yung nakalagay dito. Cryptorex. So, may nakalagay pa na live hours ago. Entry point was 24286. Hanapin natin yan dito sa trading view. Kung anong nangyari sa ano na yan. Ano nangyari sa market dyan. Kung bakit nag-entry si Coach. Share, allowed. Nalagay. Entry point niya is 4286. SL 4270. Yan. 4286. Tayo entry. 4286. Dito yan. Linya na natin para makita natin. Tsaka wag kayong guys, matakot mag-draw ng mga line nyo sa trend line, sa triangle, sa mga pattern nyo. Sa trading view. Hindi ko kapado brother kung anong strategy ginamit ni coach dito. Ito kung mabasihan lang natin mabasihan lang natin dito sa yung sa strategy ko, pasok nga lang siya din sa sa yung fair value gap na imbalance Dito siya, di ba? Nasa loob siya. So kumbaga, yan yung pinaka entry point dito lang sa part na to, 4286. Siguro sa lower time frame may mas nakikita pa yan siya, brother. So yun sa basic concept lang ayun, makikita nyo na pasok din sa yung buying area niya. Kaso, hindi tinamaan, umangat na siya. Yun yung nakalagay na 6 hours ago. Hindi tinamaan sa buying area niya, pero umangat na yung market. So, ayun, at least makikita natin na may idea tayo bakit nagbabayo si coach doon. Ano kaya nakita ni coach doon? Isa lang yan sa mga concept, guys Isa lang yan kasi napakaraming concept ng trading sa kanya-kanyang strategy nyo na madidiscover nyo along the way. Ayan. May tanong po ba tayo? Itong isa. Entry niya is buy din. Buy. TP hit lahat. Si Coach Cryptorex. That was 10 hours ago din. Entry 4309. 4309. Ito nakalagay doon. Nakita po ba yung cellphone at saka yung trading view chart? Nakikita po ba?
Ay, may entry point din siya dito, 4309. I-breakdown natin yan sa linya natin, 4309. Yan. Tapos SL niya, 4305. Napaka-tight ng SL niya, guys. Grabe. Nawala. Yung mga mentor ko natin, napakagagaling kasi ang tight ng SL. Ako, guys, minsan nag-SL ako 20 points. 20 points, 15 points, 30 points. Pero eto sila, tagpa 5 points lang, guys. 4 points. Imagine, 40 pips lang na SL. Na mga sniper entry. Bro, nawala yung screen mo. Nawala yung screen ko. Sorry, brother. Ayun, brother. Okay na? Ayun, tingnan nyo yung entry point All niya, goods, guys. brother. All goods. Napaka-tight lang. So, that's $4 risk to reward ratio. Ang matatalo mo, $4. Ang magpa-profit mo is almost $30. Diba? 4,309. $20 may get. 25 something. No, napaka-tight lang. 1:5 lagi yung risk to reward ratio nila sa pagtitrade. So, malaking bagay din yung risk to reward ratio, guys, pag nagtitrade. Kasi kung lagi tayong 1:1, mabilis ang scalper. Maganda yun kung alam mo talaga yung takbo ng market. For example, may consolidation na nangyari. Consolidation pala, guys, which means ang market wala pang direction. Kumbaga, ano lang, ito. Hanap tayong consolidation. Ito. So, 1 minute yan, ha. Ano lang, kumbaga, tinatawag nila ni Coach Kyle to na ping-pong. Babay ka, magsisell ka, magbabay ka, sell, support resistance, ceiling, tsaka bottom lang. Yung price natin is pabalik-balik lang. Yan yung ano natin sa magko-consolidate yung market. After ng breakout, guys, usually nagko-consolidate yung market natin. Yan. Pansin nyo, breakout dito, breakout, breakout, breakout. Tapos gumawa na naman triangle pattern. Ito, flag to, guys. Yan. Kikita nyo yun, mga pattern natin. Usually sa 1 minute pattern natin, dyan makikita nyo rin yan, magagandang entry point. Tsaka for example, guys, yung rejection, napakaliking bagay yan, yung rejection. Aralin nyo rin yung Candlestick Bible, search natin dito, Candlestick Bible. Example dito. Candlestick Bible. Yan. DocDroid. Hanapin yung DocDroid. DocDroid ako eh. Scribe. Search na lang natin. DocDroid. DocDroid. Ayan. Yan, para mapamiliarize nyo rin kahit papano yung mga ano natin. Aralin nyo to, guys. Libre lang to, guys. Ito. Search nyo yan sa Google. Search nyo. Yan. Dito na yun. Buong makikita para makilala nyo yung bawat candle din. Isa-isa. Yan. Introduction yan. Ayan. History. Nandito na yan. Yung sinasabi ni Coach Kyle minsan, wait kayo ng engulfing, wait kayo ng doji, wait kayo ng rejection, morningstar na mga candle. Nandito yan lahat, guys. Yung mga sinasabi nila, minsan di natin naintindihan kasi di natin inaaral. Di ba? Pero kompleto yan, guys. Nandito yan lahat. Ayan. Upper shadow, wick, low, open. Ito yun. Ito yung opening yun. In-explain ko kahapon sa green candle, opening, tas close. Pag buy naman, pag green candle, yung opening nasa baba lagi yan. Tas close nasa taas. Pag sa sell naman, red candle, yung opening niya nandun sa taas, yung close nasa baba. So, nandito yan lahat, guys. Aralin nyo lang din to lahat. And hanapin din natin yung mga patterns. Let's say, trading pattern. Search yan. Pattern. Yan. Ito. Yan. Diyan lang yan lahat. Sa YouTube, sa Google. Chart pattern. Ayan. Double top, double bottom, head and shoulders, inverse, descending triangle, ascending triangle. Ang each pattern, guys, may kahulugan din yan. Kung saan magbibigay ng directional moves ang market.
Yan, isa din yan sa mga pinaka-basic na inaral din na strategy sa trading. So, maliwanag po ba guys? May tanong po ba tayo? Ito yung kay Coach CryptoRex, di ba? So ito pa kay Coach Roche, Bro, Bob, Miss Running. Yes, brother. try natin Yes. mag-execute ng signal, bro. Kunwari, ako si Teacher Kyle, ay si Coach Kyle. Kunwari lang. Sige. Try natin practice Sige, yung mga brother. Sige. signal. Yan guys, i-open Sige, yung MK5 nyo guys. open yung Send MT5 ako nyo, signal. guys. Open. Alright, send ako signal. Please open Kunwari lang ha, wala para na tong ma-execute natin. PATA. Mhm. Dito sa send mo sa chat, brother, para makita nila. Send mo sa chat, brother. Ito. Nakita siya mag-send dito sa gilid. Ito sa gilid. Pansinin yung screen ko kasi nagmumulti-loop yan. Yan, entry 4376, stop loss 4380. Ayan. Yan yung signal na to. So, paano execute yan? 4376 entry. Oh. Yung price natin, wala pang 4376. So, anong gagawin natin yan? Antayin natin yan. So, kung medyo busy kayo, may ginagawa kayo, naantayin nyo na lang yung signal, pwede na kayo maglagay ng limit. So, explain ko lang yung limit, brother, ha. Stop sharing ko muna. Nandyan yung entry point exit yun sa natin, sa chat. Nandyan yung sa chat. It's to you, bro. Ginagawan ko lang ng tips. Thank you, brother. Thank you, brother Roche. Thank you, brother Anjo. Mga coaches and mentor natin. So, ayan guys. So, ngayon, 4376, wala pa yung price natin. Tayo natin. So, click natin yung limit natin. Naka-sell limit si Coach Mentor Anjo. Click nyo itong sa taas, yung yung parang time, di ba? Pero click nyo muna tong red and blue para hindi lalabas yung buy and sell. Kita nyo yung baba ng 21 sa battery ko. May red and blue dyan. Click Sige, nyo yung pinaka-right para mawala. Para hindi nyo mapindot accidentally. So remind ko lang ulit guys, yung limit pala guys, basta nasa baba, that's a buy limit. Below the actual price, buy limit. Above the actual price, sell limit. So sell limit tayo, 4376 ang nilagay ni, pang-delete ko muna itong iba. Tingnan muna natin itong mga line. Hindi magulo. Or 4376, lalagay tayo ng limit. 4376. Yan, nakapag-send ng signal pero hindi pa tinamaan ang actual price natin. Boom. Ayan na, 4376. Tapos yung stop loss niya is 4380. Click mo na lang agad yung SL sa baba. Nakapalo ba tayo dyan guys? Yung mga nandyan, yung mga bago natin, nakapalo po ba? Yung SL natin, ilalagay lang natin dito sa 4380. Napaka-tight lang ng stop loss din, di ba? Sniper din. $4. Stop loss. Yan. Makikita nyo na rin dyan sa nilagay natin, makita nyo sa gilid sa my right, SL equals to 4.34 USD. Yan yung natin, stop loss. So, napakababa lang. So, let's say, max TP, 4356. TP natin, 4356. Dito lang. So, that's 1:4. Raise to reward ratio again na trade. $20. Di ba? Sa limit, slide nyo lang sa limit. Boom. Yan. Done na yan. Okay, done. So, kahit di nyo na titignan nyo yun, guys, kung may ginagawa kayo, at least naka-ready na yung nyo. Naka-ready na yung trade nyo. Kung tatama yun dyan dito, in this current price, and in this price, automatic mag-activate yung trade nyo. Hayaan nyo na lang yan. Diba? Thank you, Coach Anjo, Mentor Anjo. Thank you. Sa natin, example, para mas masabayan ng mas maliwanag. Alright. Questions po ba tayo, guys? Para next time, hindi na tayo magkakalito-lito pag may signals tayo, especially sa mga bago. So, mga mamaw na trader naman natin dyan, guys, pakitulong na lang din sa natin, community natin, kung may mga tanong din sila as well. Thank you.
May questions po ba? Verifications, clarifications? Ayan. If ang aim po is max TP, ilang pips po advisable bago mag-TSL? Para sa akin is, titingin muna ako ng confirmation candle. Usually sa nilalagay ko lang pag nag-register na yung candle, example, ito. Example, nakabay tayo dito, nakabay. Yan. Dito tayo nakapag-position ng buy. Ito. Ayan, nakapag-position tayo ng buy. Ito Kita niyo yung red lines. Sell. Ito yung SL natin, di ba? SL. Sa pinakababa. Gawin ko na lang buy limit guys para mas maliwanag. Gawin ko na lang buy limit. Pero ilalagay ko yung bakit tayo nagbabay dyan. Yun naman, may breakout, di ba? Kahit 1 minute nga lang, di ba? In-explain ko. May imbalance sa market, which means hindi na correct yung walang may blanco siya, may space sa gitna. That means imbalance sa market. So magre-retest talaga dyan. So ayun, ni-retest siya. Pag-retest, yan na yung buying area natin. Let's see, buy. Ayan. Dito ni-retest, kasi nakita niya naman yung imbalance. Yan yung buying area natin. Yung SL naman natin is dito lang sa below. So that's $3 SL. Tapos yung take profit natin, let's say dito, isang take profit natin, dito. Ayan, dito. Tapos kung titingnan niyo pa yan sa pinakalikod pa, magbabak pa kayo, may mas makikita pa kayo dyan na naka-align dyan. So let's say, kung paano anong gagawin ng TSL, kung anong advice ko sa TSL. So ngayon guys, nakabay ka na dito ngayon. So ang ginagawa ko guys, nag-wait lang ako ng candle. Ito, nagpo-form na naman ng FPG. Ang ginagawa ko, dito lang sa previous week lang ng mga candle. Dito, TTSL ako dito. Tapos pag hindi siya tinamaan ulit, aangat ulit siya. Aantayin mo yan. Kung strong ba ito, nagkakaroon ng gap dito. Ayan o. So 1 minute to sa mga scalper to guys. Nagkakaroon ng gap na naman dito. So it means pag nagkaroon ng gap, possible talaga na mariretrace yung natin, mga fair value gap, mga imbalance sa market. So, nag-react siya dito, tapos umangat na naman. So, yung TSL ko, mga nandito lang yun. Dito lang, usually. Sa baba lang ng FBG natin. Kasi kung yung price, pag nagre-reject yan dyan, aangat yan dyan, magbe-break up na naman yan dito, aangat ko na naman yung TSL ko. So, pag nandito na yung TSL ko, kung mabaliktad man yung market, I have already $5 na. Di ba? Kung breakout na naman yan pataas, yan, i-adjust mo na naman yung TSL mo hanggang paakyat ka na paakyat. Naintindihan po ba? Maliwanag po ba guys? Ask ko lang po kanina, yung may buy limit ako, nasa 4313, tas yung market na hit niya yung 4311. Bakit? O kaya hindi nag-run? Paano hindi nag-run yung buy limit mo, ma'am? Tinamaan po yun, guys. Baka hindi nyo na-click yung buy limit. Execute kasi napakalaki niyan, 4313. Or baka, na-place nyo yung buy limit nyo, na dumaan na yung price dyan, tapos nilagay nyo lang yung buy limit, is yung price nasa baba, nasa taas na. Which means, pag dumaan na yung price dyan, guys, tapos nilagay nyo yung buy limit, hindi siya mag-activate. Antayin nyo talaga na kukunin siya. I mean, wala pa siya dun sa actual price na kailangan niya tamaan muna. Pero kung dumaan niya, tapos lalagay mo yung buy limit mo dun, hindi talaga mag-activate yun. Liwanag po ba? So, I think that's it for today's lesson lang naman siguro, no? Mentor coaches, kung may mga tanong po tayo. May mga tanong pa po ba? Bro, baka pwede last na Sige, last brother. execution. Sige, brother. I-try natin yan, magbato naman ako ng buy, yan. Kunwari lang to guys kunwari lang to mga signal na to. Wait lang. Muna. Yes po, recorded po to lahat, and message nyo kung bakit kayo nakapasok dito, message nyo yung mga coaches mentor nyo para mabigyan kayo ng access sa app natin. Recorded po to lahat at sinisend, hopefully by next week ma-upload to lahat sa app natin from Monday to Friday.
Daily lessons po tayo guys, umattend tayo especially sa mga bago. Tsaka yung mga mamaw na trader natin, medyo okay na yun sila eh. Yung mga bago lang kasi need natin silang i-guide kasi yung mga bago na-discourage sila after makalos ng isa, dalawa, nag-overlot sizing, pumaldo, inabuso, nasunog, di ba? Kailangan natin ng constant reminder para sa mga bago, para hindi kayo tulad magaya sa amin na, ako ha, especially me, nag-aral ako ng trading, hindi ko alam kung paano i-navigate lahat. Ngayon, swerte tayo, may community tayo. So ayan, nag-send si Brother Anjo, si Coach Mentor Anjo natin ng signal 4367, buy entry naman, and stop loss 4364. So, ayan, nag-aantayan. So, pagdating ng 4367, pwede yung, magbabay na. Pindutin nyo na yung buy nyo, guys. Boom. Ano lang to, ha? Kumbaga, wala nang analysis, wala nang trial to. Ano lang, execution practice lang. Ayan, nakapag-buy. Tapos lalagyan ko agad ng SL. Ayan, 4364. 64. Ayan, yun yung isa. Sinend na signal, ha? Tapos, ang max TP niya 4377. So pwede ako ginagawa ko lagi guys is, pero sa beginner isa lang muna sa inyo guys, isa lang muna 4377 max TP yan. Yan. Modify. Kasi yung buy limit ko, tatanggalin ko muna yung buy limit ko dito, ay yung sell limit ko kanina. Delete order mo lang. So ayan. So kung tatlo yung entry mo diyan, usually kasi ako guys, tatlo yung entry ko. Pero depende yan sa ano nyo, capital nyo. Sa akin, kaya naman. Pero let's say tatlo yung entry ko, punta tayo sa runner at saka trailing stop loss para ma-execute din natin yung trailing stop loss. Saka yung trailing stop. Ako minsan, binabaan ko ng at least 1 points lang dun sa current SL na nilalagay ng coach's mentor. Kasi minsan, may nag-hunt lang ng SL yung natin. Like, pero hindi man daw totoo yun na inaamoy lang yung mga SL nyo. But usually lang talaga din, yung mga institutional trader, they put their position sa SL natin. Usually. So, ayan. Kailan tayo? Tingnan nyo kung inabol nyo yung market, di ba? Kung nag-FOMO kayo, pumutok na, tapos additional kayo ng entry. Di ba? So ngayon, ang haba na ng stop loss nyo. Instead, dito lang, 67, nadagdagan ng 1 point. Pero 1 point is not bad. Ayos lang yan. So ayan, execute na trade natin, SL. Tinalo lang natin yung signal na binato guys. Ano lang yan, example lang yan. Baka nag-actual trade kayo dyan. Yan, SL, modify. Mahalaga talaga na, lagyan agad ng SL. So, yan lang guys. Yan lang pag-follow ng signal sa natin, sa GC. Maliwanag po ba? Dito po yung Coach, ilan po yung pwede kong kunwari mag-execute ko ng buy tapos sinabol mo? Ilang pips ang pwede pang makahabol? Ako guys, di ko advisable talaga na habulin na guys. Kung di ka nakapag-entry, unless kung may makita ka na, halimbawa, dito yung entry point natin, nakapag-buy ka dito, pag-buy ka sa 4362, tapos nandito na yung price, tapos ngayon magbi-breach yan, possible yan na magbi-breach yan dito sa 4364. Ngayon, diyan ka magbabay ulit pag na-hit yung price diyan. Pero kung di ma-hit yung price diyan, huwag ka na mag-buy. Mag-antay ka na lang for the next opportunity. Alright? Paliwanag po ba? Lalaki lang stop loss mo pag hinabol mo. Yes, tama po yun, Coach Roche. Mentor Roche, lalaki yung stop loss pag hinabol natin. Depende din sa iyo yan, bro, at kaya mo i-take risk. Good, sabi din ni Coach Anjo, each person nga naman guys, meron tayong kanya-kanyang risk appetite kung anong kaya nating ma-loss ng trade na yun. Pero as much as possible sa beginner, make sure
na you protect your capital at all times. Isa yan sa pinaka mahalaga. This game is more about on surviving for the next day na makapag-trade ka pa rin na may capital kayo. So nag-practice kayo sa MT5 ngayon guys. Kapag practice ba lahat, pumindot ng buy sell. Alright. So I think that's everything for today's meeting naman guys, no? And maraming salamat sa mga coaches and mentors natin na walang sawa. Patience is the key guys and walang papadala sa emotion. Tama po yan, Coach Bickmore. Yan yung sabi ni Coach Bickmore. Huwag kayong ma-excite kung nag-profit na. Huwag rin kayong malungkot kung nag-negative na yan o na-fear, Huwag kayong ma-feel ng fear. Execute your trade. Di mi nakatry ng naka-download lang, Coach. Try nyo i-download, guys, para makasabay na tayo. Alright? So that's for today's meeting lang guys. I just want to say thank you sa lahat ng mga coaches and mentors natin na nandito. And of course sa mga tao na willing matutong matrade din also as well. And sa mga tao rin na willing mag-grow not just personally but also financially. And have a great evening guys. And ako nga pala ulit si Bogs and I just want to say shout out kay Coach Francis Ando and shout out also kay Coach Bickmore at sa mga lahat ng coaches, kay Coach Roche. Follow nyo sila guys sa mga all social media platform nila. And ako nga pala ulit si Bogs guys. And I'm an artist guys. May song din pala ako. Promote ko lang. I got song Diwata in all music platform also as well. So, good evening sa inyo lahat and God bless, God bless. All goods na po ba? All Thank you, goods. Coach. All good, Coach. Thank you. Alright. Kita-kits Monday guys. Attend kayo Mondays. Kita-kits. Okay, Coach. Ingat. Thank you, Coach. Thank you po. Welcome. Abang-abang din Thank kayo you, guys, Coach. baka magklase Coach Kyle Sundays. Every Sundays. Mamaya baka magka-klase mamaya Coach Kyle, depende pa yan. Pero kung walang live trade si Coach Kyle, continuous learning pa rin tayo guys. Abang-abang lang. Continue Coach Brother Anjo, continue, sorry to interrupt. In practice lang kayo guys. Tingin-tingin kayo sa YouTube kung may mga hindi kayo na-gets. Yan, tingnan nyo lang sa YouTube. Tapos pag may binatong signal yan, try nyo execute. Kahit sa demo lang muna guys. Baka masunog kayo ako pa sisihin nyo. Sige guys, God bless. Good evening, God bless. Thank you,